Bulikong doon sa salitang musilyo o musilista. Kasi dito tayo tinatawag ng Diyos bilang mga musilistang Kristiyano, Kristiyano musilista. Na mamuhay ng ayaw sa salita ng Diyos. Ano yung lagi natin, ano yung unang nakikita natin sa gabay? Ang pinakalagay sa karang. Inaasahan ka ni Kristo. Ano yung sabihin natin? Kung meron tayong natutunan sa salita ng Diyos sa kursilyo, at ito ay ating tinutulungan na manoriso, ano yung manoriso? Pagpapalago, pagpapalagaan, lagi natin isipin na ito ay nakaugnay sa Diyos. Inakasahan ako ng Diyos. Kanina pinagin ko yung mahirap magmahal na awa, diba? Mahirap. Kung ang susundin mo ay ang iyong sarili. Mahirap talaga, totoo yan. Mahirap magmahal. Pero kung ang isipin mo, kaya mo mamahalin ang kapwa mo, lalo na ang iyong kaaway, kasi gusto mong bigyan ng gloria ang Diyos. Gagawin ko ito hindi para sa aking sarili. Kasi kung para sa sarili natin, hindi talaga natin ito kaya. So, ano ang dapat na isipin ng tao sa puso niya? Kung paano niya mamahalin sa kaaway, ginagawa ko ito para sa Diyos. Subukan nyo, magiging madali. Magiging madali kahit anong bagay na ginagawa natin. Magiging madali kung lagi natin iniisip na ito ay para sa Diyos. Ito, sabi dito, may prayoso ko sa libuman ng pangalan ng Dalano o Pilipinas. Ito ay hindi pakikusap ng Diyos. Hindi ito pakikusap. Hindi ito isang kapilang na sinasabi ng Diyos sa atin. Kundi tayo inuutusan, inaakasan ng Diyos na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Isa na pili natin tayo ng maliligtas. Hindi ko tuloy. May tayo mga Katoliko. Although, ibang reliyon, ibang kapatid natin, i-claim na sila lang yung maliligtas. Pero ang Diyos, ang kaligtasan ay binibigyan ng Diyos hindi lamang sa mga matuwid. Hindi ito ay binibigay din ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sabi niya, pinasisikat niya ang araw at pinalulubog, ipapakakagulan, hindi para sa mabuting loob lang, kundi sa lahat, mabuti at masama. Sa siniyas ko, magbigay din tayo ng pag-asa doon sa ibang tao. Pero madalas, nangyayari. We do not give hope to other people. Hindi tayo nagbibigay. Pag ang isang tao, makakita ka na, pag nakakita ka ng isang puta, may puta, pompo, prostitute, ano ang ganito o pumapasok sa isip mo? Diba, ang tingin natin sa kanila ay masama. Sila ay marumi. Kapag nakita ka ng isang tao na yung bago na kulong kasi pinatay yung kapitbahay niya. No? Ano ang ganda pumapasok sa isip natin? Normally, inisip natin, mamamatay tao yan. Pag nakakita ka ng magnanakaw, wala ang ibig sabihin, tayo ay na-husga. No? Kahit anong sama ng tao, sinasabi ng Diyos sa atin, wala tayong karapatan. No? Na siya ay husgan. Kundi sa pagpapahayag natin, ay inaalasan tayo ng Diyos na magbigay ng pag-asa sa mga salitang ibibigay natin. No? Let us give hope na binibigay ng Diyos sa atin upang ibahagi rin sa ibang tao. So wala tayong karapatan na husgahan ang sinuman sa atin. Dahil tayo, bawat isa ay kanya-kanyang uri ng kasalanan. Lahat tayo, hindi ko alam ang sitwasyon ng buhay ninyo ng bawat isa sa inyo dito. Hindi ko alam kung anong matatayuan ng buhay ninyo. Pero sinasabi ng Diyos, kung tayo pahayag tayo sa salita ng may pag-ibig, ng may pagmamahal, ng may pagmamalasakit sa kapwa. Yakapin natin dahil tayo, bago pumasok sa kusilyo, alam natin, pumasok tayo sa kusilyo, realize that we are all
all sinners. Pero iyakan tayo ng Diyos. No, yung iyakan ng pagmamahal na may pagpapatawad mula sa Diyos. Ayakan Diyos.